Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre kung saan man kayong lupalop ng ating daigdig ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready nang matulog. At welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Yan po, ngayon ay araw ng Lunes. At syempre dahil Lunes po, tapos na po tayo kahapon sa ating Premier Marathon sa Bahay Kulitan. At ako po ay super talagang enjoy sa ating sa aking live stream kahapon. At maraming salamat po syempre sa lahat ng mga umakyat, lahat po ng mga nag-support at syempre lahat po na nag-premiere from the first part, which is ako po, from nag-start tayo ng ating premiere past 12 na po. And of course, natapos po yan 10 o'clock na rin po ng gabi. So grabe no, almost 12 hours po ang ating premiere marathon sa Bahay Kulitan, which is yun naman kasi hindi naman talaga lahat ng mga members ay obligadong umattend, pero syempre pwede namang iiwan yung cellphone, di ba? Pwede naman mag-support at syempre maraming salamat. Iba-iba naman ang oras natin eh. Kaya hindi lang po hindi sila lahat ng mga members or participants po ng Bahay Kulitan po ay hindi obligado na mag-stay talaga. Kasi yung buhay natin sa YT World po ay ano lang po yan eh. Sideline lang po yan. So hindi kayo po really obliged. Okay? And nandiyan natin may magalaw. Alam niya pong binibidyohan siya. Alright, so let's proceed po sa ating topic. Ang topic po natin mga masters kahapon ay puro vitamins, vitamin B, yun lahat. So syempre, lahat ng mga vitamins po ay tinatakyan natin. Ano lang po, importante, anong function niya at saan po siya matatagpuan, ano yung mga best sources po niyan. Alright, so ngayon po ay punta tayo sa thiamine. So ano naman po ang thiamine mga masters? Ang thiamine po ay also known as vitamin B1. Vitamin B1 po si thiamine. So ano po ang purpose ng thiamine mga masters? Ang purpose po ng thiamine is conversion of food into energy and nervous system function. Yun po, yun ang purpose niya. What does it do? And syempre, where it can be found or where is it found? So makikita po ulit siya sa beans and peas. Ayun, maraming vitamin B na source na vitamins po ang makikita sa beans and peas. So, tandaan po ninyo, beans starts with letter B, so vitamin B po siya. Very rich in vitamin B po ang ating mga beans. Alright, enriched grain products like bread, cereal, pasta, rice. And of course, merong nuts, pork, sunflower seeds. Ayun po mga masters of sunflower seeds. Basta importante po ay wag lang super na maalat. Kasi syempre lahat ng mga preservatives nalagay po nila dyan, lalo na yung asin. Right? So whole grains is also a good source of thiamine. And we only need 1.2 milligrams of thiamine every day. Yan mga masters, di ba? Nag-learn po ba kayo? So ngayon po, kung naririnig niyo yung aking lecture, hihingin ko muna ang inyong heart emojis. Kung makalagay po kayo ng heart emojis dyan, ibig sabihin po ay nakikinig po kayo sa aking mga dinidiscuss at hindi po kayo nakamute. Kasi po, benefit po talaga ito sa atin lahat. Hindi po ito content lang kasi ito ay meron tayong goal. Ang goal natin po dito is maintindihan niyo po at syempre, maka-learn po kayo. Alright, vitamin A, mga masters. Ano naman po ang vitamin A? So, vitamin A is for growth and development. Pareho din po siya sa ibang vitamin B. So, nakakatulong po siya sa ating development ng ating katawan. Ayos ko lang po Alright, for immune system function and red blood cell formation, reproduction, skin and bone formation, and of course, sa ating mga mata. Vision. So, good sources of which are cantaloupe. Yun, kinakain ni Gian. Vitamin A is cantaloupe pala. Grabe no. Carrots. Ayun, nakikita niyo po yung carrots is also very rich in vitamin A. And of course, we all know that vitamin A is really good for the eyes. Dairy products
eggs, fortified cereals, green leafy vegetables, may mga green leafy, mga spinach, di ba? Or collard greens. Marami dyan. Dandelions, di ba? And green, meron din pumpkin. Pumpkin is also rich in vitamin A. Di ba? Kalabasa sa Pilipinas. And sweet potatoes. Sweet potatoes po is very rich also in vitamin A. Ayan. So, ang ating G ngayon ay nagbe-bebe time din sa sarili niya. Kunwari, patulog-tulog daw ba sa ating G? Kasi syempre si G natin, pakit-kit lang naman yung nalalaman niya. Alright, so ano pa? Next natin is vitamin C, mga masters. So, syempre sa vitamin C, very common sa vitamin C, is very common, very well known, very good for antioxidant or to improve the immune system. Okay, collagen and connective tissue formation. So tumutulong po siya sa pag-develop ng collagen sa ating katawan, which is really good to make the skin very elastic and the skin looks young if you have collagen. And of course, it also prevents joints and cartilages problems. Okay, ang ating collagen. Alright, so immune system function, na-mention ko na yan dahil antioxidant po siya. And wound healing. Mas mabilis po gumaling ang ating mga sugat pag mataas or marami tayong or good enough ang ating vitamin C sa katawan natin. So examples or where is it found? Ang vitamin C. So fruits like cantaloupe, citrus fruits, kiwi, and strawberries. So juices like orange, grapefruit, and tomato. Ayan po ang vitamin C rich na mga juices. Vegetables like broccoli, Brussels sprouts, peppers, and tomatoes. Ayan po ang ating vitamin C. So 90 milligrams a day po ang daily value niya. 90 milligrams, minimum po yan. Minimum. Kasi usually kailangan natin is 2,000 milligrams po ang maximum na pwede nating i-take. Kasi ang vitamin C po ay pag marami sa katawan natin ay iihi lang naman natin yan. Dahil po yan ay water soluble. Alright, vitamin D. Let's proceed to the vitamin D. Nutrients to get more of. Okay, so ano po yung mga good source? Ano po para saan po yung vitamin D? Ayan po, blood pressure regulation, bone growth, calcium balance, hormone production, immune function, nervous system function, and a very good source po siya sa beef. Ang mga good source po niya ay beef liver, egg yolks, isda or fish like flounder, herring. Ay flounder po, yan yung po ano ko yan na research ko yan, yun ang tampaw puki. Yung tampaw puki, ang flounder po yan. Herring, salmon, trout, and tuna. Those are the best sources of vitamin D. And of course, fish oil and cod liver oil. And fortified dairy products fortified with vitamin D. Diba? Fortified orange juice. Siyempre, yung orange juice, nilagyan po nila ng vitamin D. Fortified with vitamin D, basta ganyan. Fortified soy beverages, and fortified ready-to-eat cereals. And mushrooms are very rich in vitamin D. Okay? So, 20 micrograms man po ang ating daily needs po niyan. Alright, vitamin E. So, antioxidant po siya. Okay, formation of blood vessels. Tumutulong ang vitamin E para maganda ang development and growth po ng ating blood vessels and for immune system function. So ano po ang mga best sources for vitamin E? Fortified cereals and juices. So yung mga cereals yan, nilagyan na nila ng vitamin E for that particular vitamin po tayo. Diba? Siyempre, hindi naman lahat isa-isa yung ilalagay nila. Meron silang fortification na at least 4 or 5 na mga vitamins ang ilalagay po nila dyan. Para sa mga batang hindi kumakain ng fruits and vegetables ay makakapag-absorb pa rin sila ng mga vitamins dahil po ay available po siya sa kanilang mga produkto. So green vegetables like spinach and broccoli, nuts and seeds, ayun,
peanuts and peanut butter and vegetable oils. So we need 15 milligrams a day po ng ating vitamin E. So let's proceed sa vitamin K. So it's really important for blood clotting, strong bones. Yun. And sources po niyan is green vegetables, broccoli, kale, spinach, turnip greens, collard greens, and Swiss chard, and mustard greens. Ayun, kinakain lahat ito ng ating dakilang G na nagpapahinga ngayon. So we just need 120 micrograms a day ng vitamin K. Alright, so ganyan po mga masters. I hope na nag-learn po kayo sa ating journey with the minerals and vitamins. So hanap tayo ng susunod nating topic sa Martes bukas. Iba naman yung topic natin. And I hope you were able to gather good information and learn from our lectures, mga masters and mga ka-G. Dahil po ako po ay very, very happy and very, very proud na i-share po ito sa inyo. Kahit po na binabasa lang po ito natin sa mga facts sa internet, pinag-ano ko rin po, inahandaan ko rin po ito. At syempre, malaki na po yung aming opportunity na makasama po kayo ng tulog na tulog nating pretty patuti, girly iguana na si G, na makasama po namin kayo. Dahil po ay, syempre, araw-araw niyo po kami nakikita and nakikita niyo rin po ang growth and development ng ating G na very sweet at syempre, hindi po siya babangis. At akala nyo kasi noon, di ba, nung bago pa lang si G ay mahirap talagang alagaan ng iguana. Pero mga ganitong sitwasyon po, ay hindi ako nahihirapan, pagkain at maintenance lang po ng kanyang bahay. Yun lang naman. At syempre, TLC, Tender Loving Care. Alright, kita-kits ulit tayo sa Premier Marathon bukas ng Pakikulitan sa YT channel, sa YT World na naman po. Again, this is your one and only Master Worm. God is great. Yahoo!